4:48 na po, magandang umaga, araw po ng Miyerkules at 30 ng Nobyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si News Ria. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pagbisita ni Pangulong Duterte sa Lanao del Sur ngayong araw itutuloy sa kabila ng pananambang sa kanyang advance party kahapon. Computerized artist sketch ng suspect na nag-iwan ng improvised explosive device malapit sa US Embassy, inilabas na ng Philippine National Police. No opening of Balikbayan Box Policy tiniyak na mahigpit na ipatutupad ng Bureau of Customs. Panukalang pagbabalik sa death penalty, posibleng makapasa sa lower house bago matapos ang taon. At pagdiriwang ng Bonifacio Day, sasabayan ng anti-Marcos protest. Mahigpit na seguridad kasunod ng mga terror threat, ipatutupad ng PNP. Inambus kahapon ang 7 miyembro ng Presidential Security Group at 2 regular troop na kabilang sa advance party sa gagawing pagbisita ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 103rd Infantry Brigade. Ngunit sa kabila ng insidente, naniniwala ang Department of National Defense na hindi pa kailangan suspindihin ang writ of habeas corpus privilege, gayon din ang pagdedeklara ng martial law sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. Sugatan ng 7 miyembro ng Presidential Security Group at 2 sundalo ng tambangan sa Marawi City, bumibiyahe ang Army Convoy ng Presidential Security Group mula Iligan City patungong Marawi City na ang paputukan ng mga armadong lalaki sa Matampay, Marawi City, Lanao del Sur. Agad naman dinala ang mga sugatan sa isang medical facility upang gamutin. Ang nasabing convoy ng PSG ay advance party ni Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakdang magtungo sa Butig, Lanao del Sur upang bisitahin ang tropa ng militar na nakikipagbakbakan sa local terrorist group na Maute. Sa kasalukuyan, 20 sundalo na ang sugatan habang 40 miyembro ng bandidong grupo ang namatay sa patuloy na focused military operation. They're pressing up the resistance. They're continuing with their resistance at sinasabi natin na hindi ito magiging madali. But we will continue and we will press on to ensure that we will frustrate their intention. Sa kabila naman ng bakbakan at natagpo ang bomba malapit sa US Embassy, naniniwala si Defense Secretary Delfin Lorenzana na walang pangangailangan ng Pangulo na suspindihin ang writ of habeas corpus at deklarasyon ng martial law. Pero sa tingin ko itong ating operation sa Maute is just normal military operation against lawless element. Saka yung nakitang bomba dyan, hindi naman sapat siguro yun na dahilan para suspindihin yung writ of habeas corpus. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Tutuloy pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbisita ngayong araw sa mga sugatang sundalo sa Lanao del Sur. Ito ay sa kabila ng mga abiso na ipagpaliban nito ang plano matapos sa tambangan sa Marawi City ang kanyang advance party kahapon. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa inaugurasyon ng Mega Drug Rehabilitation Center sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija kahapon. Nagbiro pa ang Pangulo na makakapag-ehersisyo ito kapag nagtungo sa lugar. I'm going there because I'm just simply going there and if possible take the same route. Maybe we can have a little gunfight here, gunfight there. Exercise, baka. Samantala, 4 sa mga miyembro ng Presidential Security Group ng Pangulo na nasugatan sa ambush sa Marawi City ay dinala sa Polymedic Medical Plaza sa Cagayan de Oro City. Nasa maayos na kalagayan na ang mga ito at nagpapagaling na lamang mula sa mga tinamong pinsala. Inilabas na ng Philippine National Police ang artist sketch ng suspect na nag-iwan ng improvised explosive device sa isang basurahan malapit sa US Embassy. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Pinakita na ng Philippine National Police ang computerized artist sketch ng suspect na nag-iwan ng improvised explosive device sa may US Embassy Lunes ng umaga. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa,
Malaking tulong ito upang magkaroon ng lead na mahuli ang suspect. Hindi mo pwedeng disregard yung kanilang mga followers, yung kanilang mga sympathizers. Dahil yung sinasabi na 300 are the armed group lang yun. Pero yung kanilang mga sympathizers, mga followers. Natukoy ang itsura ng suspect batay sa paglalarawan ng isang saksi na nagtitinda sa Ross Boulevard. Ayon sa saksi, nakasakay sa puting taxi ang suspect, bumaba ito at inilagay sa basurahan ang daladala na bagay. Ito yung isang tao lang, nag-drive ng taxi, huminto doon sa area, bumaba, bit-bit yung IED na nilagay doon sa trash bin. So, ang nag-describe nito, yung isang vendor doon sa area mismo. Nire-review ngayon ng PNP ang 3 CCTV footage sa lugar. Ngunit nangangailangan sila ng mahabang oras dahil sa dami ng puting taxi na dumaan sa naturang lugar. Bibigyan naman ng reward ng PNP ang sino man makapagtuturo sa kinaroroonan na naturang suspect. Samantala, ipinahayag ni PNP Chief De La Rosa na maaaring diversionary tactic ng Maote Group ang pang-aambush na nangyari sa Marawi City. Sa report ng PNP, 50 mga armadong lalaki ang nang-ambush sa Marawi City. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinagpapaliwanag ng House Justice Committee si Senator Laila De Lima kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt dahil sa umano'y pagpigil niya kay Ronnie Dayan na dumalo sa mga pagdinig sa Kamara. Ngunit giit ng senadora, hindi niya kikilalanin ang kautusan at handa siyang harapin ang mga kasong maaaring ihain laban sa kanya. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Bibigyan ng Kamara ng 3 araw si Senator Laila De Lima para sagutin ang inihaing show cause order bago siya sampahan ng patong-patong na reklamo. Ang show cause order ay kaugnay ng alegasyong obstruction of justice matapos umano niyang pigilan ang kanyang dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan na sumipot sa pagdinig ng Kamara sa umano'y operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. Tinanggap ni Senate Secretary Lutgardo Barbo ang show cause order na inihain mismo ni na House Justice Committee Chairman Congressman Ray Umali at Ethics Committee Chairperson Congressman Rudy Fariñas. I-refer ito sa Senate Committee on Ethics at bibigyan rin si Senator De Lima ng kopya upang may magamit na basihan sakaling pasagutin kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt. May connotations ito ng administrative sanctions at saka may criminal liability tucked in dito. So, bahala na sila mag-decide. Bagaman sinabi ni Senator De Lima na payo lang ang ibinigay niya sa anak ni Dayan, sinabi ni Congressman Umali na maituturin pa rin itong paglabag sa the revised penal code. Pag yung in-induce mo yung isang witness in a congressional or legislative proceeding, gaya nung nangyari ngayon na pinigilan niyang umapir o magtago, in-advise niyang magtago, that in itself is a violation of Article 105. Inihayag naman ni Congressman Fariñas na hindi na nila itutuloy ang paglalabas pa ng warrant of arrest laban kay De Lima bilang pagkilala sa interparliamentary courtesy. Batay na rin sa napag-usapan kagabi ng mga liderato ng Kamara at Senado. Sakali naman magmatigas pa si De Lima, sasampahan siya ng Kamara ng disbarment complaint sa Korte Suprema. Violation ng Article 115 ng the revised penal code sa Fiscal's Office, indirect contempt case sa Regional Trial Court at ethics complaint naman dito sa Senado. We have sworn statements na yun ang sinabi niya. So we give her copy of the statements for her to refute. Kung hindi na i-refute, di inaamin niya yun. Muli naman nanindigan si Senator Laila De Lima na hindi niya kikilalanin ang show cause order mula sa Kamara at sa halip ay i-refer na lang ito kay Senate President Aquilino Pimentel III. Wala po silang jurisdiction over me. Isa po akong sitting senator. Alam ko naman kung ano ang patutunguhan ng inquiry na yan. Ang pakay lang ay para ituro ako na isang allegedly drug cuddler. Sinabi rin ng senadora na handa siyang harapin ang lahat ng kasong isasampa laban sa kanya. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nilinaw naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na hindi pa napag-uusapan ng liderato ng Lower House at ng Senado ang tungkol sa posibilidad ng pagpapaaresto kay Senator Laila De Lima.
Ito ay kung hindi sasagot ang senadora sa show cause order na inilabas laban dito ng Kamara. Narito ang hatol na balita ni Nel Maribuhok. Nirerespeto ng liderato ng Kamara kung hindi kikilalanin ni Senator Laila De Lima ang inilabas na show cause order ng House Committee on Justice laban dito. Ngunit ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, posible pa rin nilang ipaaresto ang senadora. Subalit magdidepende niya ito sa kung ano ang magiging rekomendasyon sa kanya ng komite pagkatapos ng 72-hour deadline na nakasaad sa show cause order. Wala namang ganun. Basta ako, I'll just wait for the committee to recommend kung ano man yung para sa kanila na nararapat gawin. Nilinaw naman ni Alvarez na walang napagkasunduan sa pagitan ng liderato ng lower house at Senado kaugnay ng hindi pag-aresto kay Senator Laila De Lima. Matatanda ang una ng sinabi ng ilang senador na dapat irespeto ng Kamara ang co-equality and interchamber courtesy ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Samantala sinabi naman ni Congressman Alvarez na hindi dapat matakot si Senator De Lima na harapin ang mga akusasyon sa kanya. Alam mo, she can always argue. Ang tanong ko lang dyan, bakit ba takot kang humarap? Kasi alam mo, kagaya niya, she refused to ask questions or to confront Kerwin Espinosa. Bakit? Diba? That is her opportunity to confront the accuser. O ba't ayaw niya i-confront? Baka mas marami pang lumabas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Inatasan ng Supreme Court ang pamilya Marcos at mga respondent na sagutin ang inihaing apela ng mga petitioner sa desisyong pumapabor sa paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Samantala, ipinasasagot din ng Korte ang Solicitor General sa mosyon ni Senator Laila De Lima kaugnay ng writ of habeas data petition laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Muling tinalakay ng Korte Suprema ang mga kaso ng Marcos burial sa kanilang en banc session. Nagpasya ang mga maestrado na tingnan muli ang kaso at pasagutin ang pamilya Marcos at ilang opisyal ng DND at AFP sa apela ng mga petitioner sa kanilang desisyon noong November 8. Naghain ng motion for reconsideration ang mga petitioner kahapon at pinababawi sa Korte Suprema ang naunang desisyon na pumapayag sa Marcos burial. The court, acting on the motions for reconsideration filed by petitioners Lagman et al. And petitioners Ocampo et al. Of its November 8, 2016 decision, directed respondents to comment on the motions within 10 days from notice of resolution directing such comment. Pinasasagot din ang mga respondent sa petisyon na patawan sila ng contempt dahil sa biglaang pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Dati nang iginiit ng mga petitioner na hindi pa pinal ang desisyon sa kaso kaya't hindi muna dapat inilibing ang mga labi ng dating Pangulo. Samantala, pinasasagot naman ng Korte Suprema ang Solicitor General sa inihaing motion ni Senador Laila De Lima kaugnay ng habeas data petition laban kay Pangulong Duterte. Iginigiit ni De Lima na dapat resolbahin na ng Korte ang isinampa niyang kaso laban sa Pangulo. The court, acting on the motion for clarification filed by petitioner De Lima through counsel, directed the Solicitor General, not necessarily as counsel for the President who has not been asked to respond to the petition, to comment on the motion for clarification within 10 days. Una nang inatasan ng SC si De Lima at ang OSG na magbigay ng kani-kanyang posisyon sa isyu ng presidential immunity dahil mahalagang maresolba muna ito bago sila magpasya kung aaksyonan o hindi ang inihaing kaso ni De Lima. Dayunin ang petisyon ni De Lima na hamunin ang immunity ni Pangulong Duterte at patigilin ang umano'y paniniktik at pambabasto sa kanya bilang isang babae. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Sinimulan na kahapon ang operasyon ng pinakamalaking drug rehabilitation center sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanguna sa pagbubukas ng pinakamalaking drug rehabilitation sa bansa kahapon. Ang Mega Drug Rehabilitation Center na nasa loob ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija ay may kabuuang lawak na 100,000 square meters at kayang mag-accommodate ng nasa 10,000 drug dependents. Bawat kwarto ay gawa sa plated aluminum styro na pawang mula sa China.
bagaman hindi pa nakukumpleto ang konstruksyon ng buong pasilidad. Ayon kay Health Secretary Pauline Jean Ubial, inisyal nang maililipat rito ang nasa 2,000 drug dependents na nais makapagbagong buhay. Sa natin by phases. So hindi ho sabay-sabay and titingnan po natin kung ano talaga ang sitwasyon. Kasi pwede hong hindi naman magagamit lahat ng 10,000 beds. Baka for example, yung phase 1 lang is 2,500 beds. Baka yun pa lang ang pwedeng gamitin. Sa ngayon ay mayroon pa lamang itong 2,500 beds habang nasa 800 personnel naman ang isinasa ilalim sa training ng DOH na siyang mangangasiwa sa mga pasyente dito. Naipatayo ang nasabing mega drug rehab mula sa donasyon ng isang Chinese real estate businessman na si Wang Rulun na nagkakahalaga ng nasa 1.4 billion pesos. Labis naman ang pasasalamat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga donor na tumulong sa pagpapatayo nito. Ayon sa Pangulo, isang mabuting hakbang ang proyektong ito upang lalo pang mapatibay ang magandang relasyon ng Pilipinas at ng China. At all costs, you must save the friendship as an ally and friend so that you can help each other in the world of geopolitics. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Siyam na motorcycle rider na walang helmet ang sinita ng Quezon City Police District sa ikalawang gabi na muling pagbabalik ng mga checkpoint sa Metro Manila. Natuklasan pa ng mga pulis na nagmamaneho ng walang lisensya ang mga ito. May hataw na balita si Reynante Ponte live. Reynante, go ahead. Yes, Angela, nasita ng mga pulis ang siyam na motorcycle rider matapos lumabag sa batas trapiko na ipinatutupad na checkpoint sa Quezon City. Pasado alas 10 kagabi nang mag-checkpoint ang mga pulis ng Quezon City Police District Station 3 sa Shorthorn Road 20, Barangay Bahay Toro, kung saan ilan sa mga nakamotorsiklo ay walang helmet. Ang isa namang rider ay sinubukan pang umiwas ng sitahin ng pulis, ngunit nang mahuli ito ay natuklasan na wala pala siyang lisensya. May isa ding lalaking nagpakilala pa umano na kasama sa media at tumawag pa ng kakilala daw niya sa media, ngunit nang hingan ito ng katunayan o ID ay wala naman itong maipakita. Nang mayabang pa ito at kinuha ang mga pangalan ng mga pulis. Ngunit agad inaresto ng mga otoridad ang mga lumabag sa batas trapiko ng mga lalaki at dinala sa presinto para makuhanan ng impormasyon. Nakilala ang mga nahuli na sina Carl Beltran, Noelson Pascua, Mark Dominic Batchong, Jester Macabagdal, Frederick Ramirez, Maximo Brazas, Romel Perez, Michael Vinluan at Anthony Salud. Ayon kay Police Chief Inspector Virgilio Carodan, Station 3 Team Leader ng Checkpoint, hindi dapat palagpasin ang mga ganitong lumalabag. Angela, posibleng maharap sa Motorcycle Helmet Act of 2009 ang mga nahuli at maaaring pagmultahin ng 1,500 pesos sa first offense sa nasabing batas. Mula sa Quezon City, balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte, live na nagulat mula sa Quezon City. Arestado naman ang isang lalaki matapos matuklasang gumagamit ng mga pekeng pera sa Quinta Market sa Maynila. May hataw na balita si Jericho Albano live. Morning, Jericho. Good morning, June. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos ireklamo ng isang tindera sa Quinta Market dahil sa pamemeke ng pera kagabi. Nadakip ang suspect na si Francis Fronda nang bumili ng 5 pirasong itlog na pula gamit ang pekeng 500 peso bill sa isang vendor sa Quiapo. Ayon sa tindera na nabiktima nito, nadiskubre na lamang niyang peke ang ibinayad sa kanyang pera nang makaalis ng suspect. Hinabol pa nila ito subalit mabilis itong nakaalis. At dahil iniwan ng suspect ang pinamiling itlog, bumalik umano ito makalipas ang ilang minuto. Doon na umano ito nahatak ng tindera at nahuli ng taong bayan na nakakita sa insidente. Nang usisain sa barangay, nadiskubre sa pitaka ng suspect ang ilang piraso ng peking 1,000 peso bill, 500 at 100 peso bill na aabot sa 7,800 pesos. Nakitaan din ito ng isang sachet ng hinihinanang shabu. Napag-alamang dati ng sumuko sa Oplan Tokhang ang suspect dahil sa paggamit ng illegal na droga. Naharap sa patong-patong na kaso ang suspect na posibleng makulong ng hindi bababa sa 6 na taon na pagkakabilanggo dahil sa pamemeke ng pera. Nagpaalala naman ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag
laban sa mga kawatan na namimeke ng pera, lalo na at nalalapit na ang holiday season. June? Maraming salamat, Jericho Albano. Iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog sa impounding area ng Valenzuela City Government kagabi. Ayon sa ilang security guard sa lugar, nakarinig muna sila ng pagsabog bago sumiklab ang sunog. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Maki, go ahead. Yes, Angela, nagsimulang magliyab ang tambakan ng mga lumang sasakyan sa impounding area ng Valenzuela City Government sa Barangay Dalandanan pasado alas 11 kagabi. Ayon sa gwardyang nagbabantay sa area, nakarinig siya ng pagsabog bago mangyari ang sunog. At nang siyasatin niya ito ay bumungad sa kanya ang mabilis na paglaki ng apoy. Agad na inakyat sa ikalawang alarma ang sunog, kaya naman 15 substation ng Bureau of Fire Protection sa Kamanaba ang nagtulong-tulong sa pag-apula ng apoy. Hindi pa matukoy ng BFP ang pinagmulan ng apoy, subalit ayon kay Chief Inspector Glenn de la Cruz, mga lumang gulong ng sasakyan ang posibleng dahilan kaya lumaki ang apoy sa impounding area. Nasa ilalim umano ng mga yerot bakal ang mga gulong, kaya kailangan pa nila itong tanggalin. Swerte namang hindi nadamay ang mga kalapit na establishmento ng impounding area, pati ang mga tangke ng gas malapit sa pinangyarihan ng sunog. May mga nakita ring nakakalat na paputok tulad ng labintador sa lugar. Pasado alas 12 naman ng ideklarang fire under control ang nangyaring sunog. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng BFP ang talagang pinagmulan ng apoy. Yan ang latest. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla, live na nagulat mula sa Valenzuela City. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si William Theo. Hey Will, good morning. Good morning and thank you, Angela. Here are the news from different parts of the globe. 14 people are injured, with 4 taken to the hospital after a gas main exploded in a food court in Sydney. The explosion took place in busy Haymarket district. New South Wales Fire and Rescue say there appears to be no suspicious circumstances surrounding the incident. Assessment on any structural damage to nearby buildings is ongoing. Meanwhile, Taiwan conducts rescue drills off the coast of its Seoul outpost in the Spratly Islands off the disputed South China Sea. Coast Guard vessels and Navy helicopters practice how to retrieve injured crewmen from a burning ship and transporting them into Ituaba Small Port and Hospital. When asked about the drills on Ituaba and whether Taiwan had an obligation to respect Chinese sovereignty there, China's foreign ministry responds with its desire for a unified approach. Experts say Beijing is largely content for Taipei to push its claim on Ituaba because China views Taiwan as a breakaway province to be taken back by force one day if necessary. And in other news, military officials are still investigating on what caused the crash of a fighter jet during a routine training in Alberta. Lerma Macaburas has the news. A Canadian CF-18 fighter pilot was killed on Monday, November 28, when a single-seat jet crashed in a training area near Cold Lake, Alberta. Canada's Minister of National Defence Harjit Sajjan says the military is investigating the cause. The Department and the Air Force are on scene, and they're going to allow them the space to be able to do the work to find out what has happened. But right now the focus is to the families. In a statement, the department said the name of the pilot will not be released until the next of kin are notified. In a tweet, the Royal Canadian Air Force called the crash an accident but did not elaborate. Officials said there were no other casualties. The incident happened near the community of Cold Lake, which is close to the neighboring province of Saskatchewan and is home to Four Wing Cold Lake, the busiest fighter base in Canada. The Public Affairs Office said the pilot involved was from Four Wing and crashed his CF-188 Hornet at about 11 a.m. in the Cold Lake Air Weapons Range in Saskatchewan. A spokeswoman said helicopters were dispatched following the incident.
The base, used to train Canada's fighter pilots, attracts international crews to its annual air combat exercise, Maple Flag. In July, a plane crashed in Cold Lake during a military air show, killing the pilot. Lerma Macaburas, UNTV News and Rescue, Vancouver, Canada. And those are the latest news from around the world at this morning. Back to you, Angela. Thank you, Will. Oy, midweek holiday sa Huntahan sa Radyo La Verdad, 13:50 with Atty. G. Bet at Jocas. Morning! Morning! Hi, June and pero bago ang lahat, pino-congratulate ko pa rin si Angel. Pino-congratulate natin. Ang white lady. White lady. Isang karangalan ang makasama sa ganyang klaseng patimpalak. Don't you feel like honor? Honor? Like an honor student? An honor student? Yeah, like an honor student. Hindi, maraming salamat. Pero yun nga sabi nga natin. Tatawa ko dito kay Kuya Justin. Hindi, yung being able to be yung nominated ka lang doon tapos nag-finalist ka pa. Eh, malaking karangalan na yun. What's your best feature? The one taken in Baguio. Alam mo, Tita Angel, ito maano ko lang kapiraso Kuya Jun, no? Eh dati nga, may pagmamalaki namin. Kahit paano lang, naalala ko lang, yung aming Paul Watch dati, nakasama nga kami doon sa sa finalist na Best Public Affairs Program at saka Best Public Affairs Program Host. Eh alam mo ba, sa paglakad namin ni Tito Joe sa red carpet, halos hindi kami makahakbang. Talaga? Siyempre, para bang ang tingin namin, namin na nating mabuti. Baka hindi na tumaulit. Hindi na ka naulit. Saka ang layo ng pinuntahan natin, Bro George. Ang layo ng pinuntahan natin. Oo. Diba? Kita mo, ay ganyan talaga. Ganyan ang pakiramdam din. And kaya nga, ito ay isang karangalan na hindi lamang sa iyo, kung hindi sa buong UNTV. Atty. G, may natanong lang kay Angela. Ma'am, ano po ba naging inspirasyon niya sa paggawa ng gano'n? Hindi, kasi advocate ka talaga, di ba? Advocate kasi ako, yung mga children. Tapos di ba kasi nga, hindi masyado na pagpapagtuunan ng pansin itong hunger and malnutrition sa ating bansa. And looking through it, talagang napakabigat nitong problema na to. And we hope na sana nga tayo mga media people will be able to cover it ng mas marami para mas marami tayong matulungan. Kasi ang hirap talaga. When you go to the site na kung saan talagang maraming mga malnourished na bata, talagang madudurog yung puso. Correct. And all you have, yung may isip nyo na lang talagang, paano ka ba makakatulong? Parang di ba sinasabi ni Kuya Daniel? Kaya nga sila Kuya Daniel, meron laging may mga pinipili silang community, halimbawa, feeding program. 6 months, nakaraan, 6 months sa Quezon City. Talaga? 6 months yun. Para may epekto. Hindi isang araw lang. Oo, yun nga yung sinasabi ni Kuya din sa akin nung nag-uusap kami. Yung hindi lang basta isahang feeding program lang. Kasi merong follow-up. Kasi pag isahan, wala lang. Isang araw lang yan mabubusog. Walang effect yan. Parang pakitang tao lang yun. Yes. So, yun. Pero alam mo, Angel, yung nangyari sa'yo, di ba na naging finalist ka? Alam mo, that calls for a celebration. Dapat magpakain ka o ano ka yan. Dingels. O siyempre, di ba? Birthday naman doon ni Diego ngayon. Tama-tama yun. Happy birthday. Alam mo parang nananahimik ang Diego na yan. Diego, happy 32nd birthday. 31st birthday. 32nd na yun. Nasa kalendaryo pa. Ay, maraming salamat at happy birthday kay Diego. Happy birthday. Happy birthday. Ang aming wish sa'yo ay magkasya na yung sapatos sa paa mo. Kahapon, in fairness sa kanya. Nagkasya yung patusok niyang sapatos. Sige, maraming salamat kay June at Asian. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Dalawang motorcycle rider na sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Maynila at Pampanga, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Panukalang pagbabalik sa death penalty para sa mga karudumal-dumal na krimen, posibleng makapasa sa lower house bago matapos ang taon. Pagiging epektibo at ligtas ng dengue vaccine sa bansa, kinwestiyon ng ilang mambabatas. Dating driver bodyguard ni Senador Laila de Lima na si Ronnie Dayan, hindi sumipot sa takdang araw ng filing ng affidavit nito para sa Witness Protection Program application. At serye ng kilos protesta kontra Marcos burial, muling isasagawa ngayong araw ng anti-Marcos groups. At yan po
po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa inyo, Kuya June at Angel. Maraming salamat, Atty. G. At yan pang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Miyerkules sa 30 ng Nobyembre 2016. La 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 la. Sina Kuya June at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita. Magandang umagang muli sa ating mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at 30 ng Nobyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Dalawang motorcycle rider na nasugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Maynila at Pampanga. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Pagbabalik sa death penalty para sa mga karumal-dumal na krimen, posibleng makapasa sa lower house bago matapos ang taon. Pagiging epektibo at ligtas ng dengue vaccine sa bansa, kinwestiyon ng ilang mambabatas. At dating driver, bodyguard ni Senador Laila de Lima na si Ronnie Dayan, hindi sumipot sa takdang araw ng filing ng affidavit nito para sa Witness Protection Program application. Tinulungan ng UNTV News and the Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa Paco, Maynila pasado alas 12 ng hating gabi kanina. May hatol na balita si Jericho Albano live. Yes, Jericho. Good morning, June. Nakahandusay pa sa gilid ng kalsada ang isang sugatang motorcycle rider ng madatnan ng UNTV News and Rescue Team sa Pedro Hill sa Paco, Maynila pasado hating gabi kanina. Naaksidente ito matapos mabanggang isang 77 anyos na lola na tumatawid sa kalsada. Agad nilapatan ng lunas ng grupo ang biktima na kininalang si Francis Villanueva. Nagtamo ito ng gasgas sa tuhod at pananakit sa batok at balakang. Nawalan din umano ito ng malay. Matapos itong malapatan ng first aid ay dinala na ito sa Santa Ana Hospital. Pauwi na sana ito ng maaksidente kaninang madaling araw. Kwento ng nabangga nitong 77 anyos na matanda, patawid sana siya ng kalye nang biglang sumulpot si Villanueva. Ayon naman kay Villanueva, hindi niya naiwasan ng biktima kaya nang mahagip niya ito ay na out of balance ito sa gilid ng kalsada. Nagtamo ng gasgas sa siko at pananakit ng ulo ang nabangga nitong matanda na dinala rin sa naturang hospital. Sa kabila ng nangyari, posible pa rin makasuhan ang motorcycle rider na naaksidente at nakabangga ng pedestrian. June, muli namang nagpaalala ang mga otoridad lalo na sa mga motorista na pag-ibayuhin ang pag-iingat upang makaiwas sa anumang aksidente sa kalsada. Yan ang ating balita mula rito sa Maynila, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Nagtamo ng gasgas sa magkabilang kamay at paa ang isang motorcycle rider matapos mabangga ng isang kotse sa Barangay Lourdes, Angeles City, Pampanga kaninang alas 12 ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Alvin Rodriguez, 37 anyos. Inassess ng UNTV News and Rescue Team ang sitwasyon ni Alvin at binigyan ng paunang lunas. Matapos malapatan ng first aid, ang biktima ay dinala ito sa ospital ng Angeles. Ayon sa driver ng kotse, paliko na ito sa isang kanto nang bigla umanong sumingit ang motorsiklo ng biktima kaya nabangga ito. Ayon sa PNP Angeles City, nagkaayos na ang magkabilang panig at sasagutin na lamang ng driver ng kotse ang gagastusin sa pagpapa-ospital ni Alvin. Bigo namang magtungo sa Department of Justice si Ronnie Dayan, ang dating driver at bodyguard at sinasabing bagman ni Senador Laila de Lima para isinumite ang kanyang sinumpaang salaysay bilang requirement sa Witness Protection Program application nito sa DOJ. Narito ang hatol na balita ni Leslie Long Bowen. Sana ang nakatakdang araw ng pagsusumite ni Ronnie Dayan sa Department of Justice ng kanyang sinumpaang salaysay. Ito ay bilang requirement sa application nito sa Witness Protection Program. Ayon kay DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, hindi sumipot si Dayan sa DOJ. Wala ring natatanggap na anumang impormasyon ang kalihim kung nasaan ito at kung bakit hindi nakarating sa kanilang tanggapan.
He is supposed to be under the protective custody of Region 3 PNP, but we have not received any info yet on the whereabouts or status of Mr. Dayan. Inaasahan ni Secretary Aguirre na voluntaryong makikipag-ugnayan sa DOJ si Dayan upang ipaalam ang kanyang status, subalit wala itong naging pasabi. Iginiit din ng Justice Secretary na di maaaring pilitin ng DOJ si Dayan na magsumite ng bagong affidavit. Wala na kasing warrant si Dayan eh. He is a free man and he could go anywhere he wants to go, and nobody could compel him to go to the DOJ. Parehong naniniwala ang Malacanang at ang DOJ na isang credible witness si Dayan para sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. At para kay Secretary Aguirre, pinakamatinding pahayag na ibinunyag ni Dayan sa House probe nang kumpirmahin itong inutusan siya ni Senador De Lima na tumanggap ng drug money mula sa drug lord na si Espinosa para sa kanya. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Nilinaw naman ang abogado ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa na walang binabawing pahayag ang kanyang kliyente kaugnay ng illegal drug operation sa bansa at kay Albuera Police Chief Jovi Espinido. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Nanindigan si Attorney Lani Villarino na hindi takasang isinasangkot ni Kerwin Espinosa si Albuera Leyte Police Chief Jovi Espinido sa operasyon ng iligal na droga. Sinabi ng abogado na ang tanging nabanggit lamang ni Espinosa sa Senate hearing noong isang linggo ay ang pagpapakilala ni Espinido kay Ronnie Dayan. But as I said, Kerwin Espinosa is not changing any of his statements in his affidavit. He is not backtracking any statements. He is not changing his statements. He is standing by everything. Yung lahat ng sinabi niya. Gayunman, may hiwalay-aniya silang reklamo laban kay Espinido na walang kinalaman sa illegal na droga, ngunit tumanggi muna siyang idetalye ito sa ngayon. Meron kaming mga issues sa kanya kay Espinido, not necessarily on the drug payolas, but meron kaming mga issues and we have documentary evidences to prove these issues. At saka in due time, we will be taking our legal steps. Samantala, kinumpirma rin ni Attorney Villarino na pinaghahandaan na rin nila ang paglilipat kay Kerwin sa Witness Protection Program na inaasahan nilang maaaprubahan sa lalong madaling panahon. He's okay and we are anticipating dun sa transfer niya because eventually he will be transferred to the Witness Protection Program of the DOJ. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinag-aaralan ng Department of Justice ang paghahain ng reklamo dahil sa umano'y kapabayaan laban sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Ito ay matapos iulat ng National Bureau of Investigation o NBI sa kalihim na matagal nang inirequest ang bank accounts at records ng Bilibid 19. Gagamitin ito sa isinasagawang investigasyon ng DOJ sa illegal drug probe sa National Bilibid Prison. Subalit 22 buwan na aniya ang lumipas ay wala pa ring tugon ng AMLAC. Narito ang pahayag ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II. I am trying to ask the NBI to study if there could be a complaint to be filed, because I believe, that's my personal opinion, that there is criminal or negligence already on the part of some people. Kasabay nito ay inihayag din ni Secretary Aguirre na dalawa umanong opisyal ng AMLAC ang brother sa fraternity ni Senator Leila de Lima. Posibleng makapasa na sa lower house bago matapos ang taon ang panukalang pagbabalik ng death penalty. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Kahapon ay inaprubahan ng Subcommittee on Judicial Reforms ang substitute bill para sa pagbabalik ng death penalty. Sa 6 na proposed bills, ang House Bill number 1 ang nakakuha ng malaking boto mula sa committee members na may 6 na boto. Sa ilalim ng House Bill number 1, ang death penalty ay ipapataw sa mga heinous crime na nasa ilalim ng revised penal code. Ngunit ayon sa ilang mambabatas, masyadong minadali ang pag-aproba nito. Why the death penalty should be imposed on these particular crimes. The Constitution calls for compelling reasons. I think ang susunod siguro na i-railroad nila, and I would say that this is also a
parang sister bill nung death penalty, yung lowering of the age of criminal liability, no? Ngunit sagot ni House Speaker Pantaleon Alvarez, kung ni-railroad yan, nung final yung bill, kailan yon? July. O anong buwan na ngayon? O di sana July, di pumasaya nung August kung ni-railroad yan. Ayon sa House leadership, napapanahon na upang ibalik ang death penalty dahil na rin sa paglaganap ng illegal na droga sa bansa. Posibleng makapasa ang death penalty bill sa lower house bago matapos ang taon. Susubukan natin na mailabas yan sa plenary before Christmas break. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, House of Representatives. Handa ang bansang Russia na mag-supply ng high-powered na mga armas sa Pilipinas kung hihilingin ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Grace Casin. Sabi ko, Obama, you can go to hell. Ayaw lang magpabili ng baril. Sa Danao, marami. Pagawa na ako doon, I'll go to Russia. Kasi kaibigan ko na si Putin eh. Bukas ang bansang Russia sa pagsusupply ng mga armas sa Pilipinas. Ayon kay Russian Ambassador to the Philippines, Igor Kovaev, hindi sila magdadalawang isip na tulungan ang sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng mga makabagong baril na magagamit sa kanilang operasyon. Handa rin silang magbigay ng training at assistance sa mga sundalong Pilipino. We have a highly developed defense industry. And the Russian armed forces, they are equipped with the most advanced arms and weapons. That's why the Russian army is so capable. And we are open for cooperation in the military field with all interested partners. We are ready to provide our partners with necessary assistance in order to create their own defense sector. Gayunman, nilinaw ni Ambassador Kovaev na hindi sila bubuo ng military alliance sa Pilipinas dahil ayaw nilang makialam sa mga isyong kinakaharap nito sa ibang bansa. The Russian approach has no political conditionality. We never use the military supplies as an instrument to put political pressure on our partners, on other sovereign states. We don't interfere into domestic affairs of other sovereign states. Samantala, naniniwala si Kovaev na simula na ito ng pagpapalakas ng samahan ng Russia at Pilipinas, lalo't nakatakdang bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia para makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Iginiit ng isa sa mga miyembro ng Government Peace Panel na nakikipag-usap sa National Democratic Front na hindi madali ang pagpapalaya sa mga itinuturing na political prisoners. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Binawian ng buhay nitong Lunes ang peasant organizer na si Bernabe Ocasio matapos koma ng 3 araw. Si Ocasio ay nakakulong sa Manila City Jail subalit isinugod sa Jose Reyes Memorial Hospital noong Biyernes matapos atakihin sa puso. Isa si Ocasio sa mahigit 400 political prisoners na nasa listahan ng grupong karapatan. Isinisisi ng grupo sa pamahalaan ang pagkamatay ni Ocasio dahil sa kabiguan nila ng gobyerno na tuparin ang pangako na palayain ang mga bilanggong politikal lalo na ang mga matatanda at may karamdaman. Ngunit paliwanag ni Government Peace Panel member Angela Librado, hindi madali ang proseso sa pagpapalaya sa kanila. There are technical issues, no? Like for example, we have to consider that we have a judicial process, no, that we have to follow, and it's not easy dealing with and discussing this with the judiciary. We have to make sure that all these modes are acceptable to the judiciary. Ginagawa naman anya ng pamahalaan ang lahat upang mapalaya ang ilang mga political prisoners, kabilang na ang mahigit sa 40 kababaihan. Samantala, magpupulong naman sa linggong ito ang Government Peace Panel upang pag-usapan kung posibleng malagdaan na ang isang bilateral ceasefire agreement sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines sa susunod na buwan. Ayon kay Librado, sa ngayon patuloy na nilulutas ang mga usapin na di pa napagkakasunduan ng magkabilang panig, kagaya ng definisyon ng isang hostile act.
sure that this definition will reflect the interest of all those who would be affected directly and indirectly. So we have to be consulting. And other than that, if we have come up with our definition, we also have to consult the other party whether this is acceptable or not. No? So this is not just it's not just a simple issue of defining. Anya, kung hindi mareresolba ang mga usaping ito, hindi mabubuo ang isang bilateral ceasefire agreement. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Kinwestiyon ng ilang mambabata sa lower house ang efficacy at safety ng dengue vaccine sa bansa. Narito ang hatol na balita ni Nel Maribuhok. Humingi ang House Committee on Health ng ilang detalye ng clinical trials mula sa Sanofi Pastures kaugnay sa pagiging epektibo ng nadiskubring bakuna kontra dengue. Bukod dito, nais ring malaman ng komite kung gaano kaligtas ang Dengvacia vaccine sa mga nababakunahan nito. What is the effectivity of the cost-effectiveness study? Current evidence suggests that the vaccine provides better protection for older children more than 9 years and for those who were already exposed and are positive for dengue antibodies. Number 3, children below 9 years should not receive the vaccine. Maging ang Philippine College of Physicians ay nagpahayag ng pag-aalala sa maaaring maging epekto nito sa taong nabakunahan. So you introduce the vaccine and you produce the antibodies. Years later, the same thing can happen. Those antibodies can lead to severe dengue through the phenomenon called antibody-dependent enhancement. Ngunit ayon sa Department of Health, dumaan naman sa proseso at masusing pag-aaral ang paunang implementasyon ng dengue vaccine sa bansa. As such, the FEC gave very clear conditions on how DOH could proceed with the pilot implementation and will later on assess the overall value of this vaccine. Matatandaan na sinuportahan ng World Health Organization ang vaccination laban sa dengue sa mga bansang may mga matataas na kaso nito. Batay sa datos ng WHO, nasa 400 milyon na tao ang tinatamaan ng dengue kada taon kung saan malaking porsyento ay mula sa Asia. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Kinumpirma ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may epekto na ang climate change lalo na sa agrikultura. Tinutugunan naman ang problemang ito sa pamamagitan ng Philippine Climate Change Adaptation Project. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Umamig ang mga binigyan ng kompensasyon ng Philippine Crop Insurance Corporation dahil sa mga nasirang pananim na dulot ng mga nagdaang bagyo. Noong 2015, nagbayad po ang Philippine Crop Insurance Corporation ng 1.3 billion sa mga magsasaka dahil po dito sa ating pagkasira ng mga tanim dahil sa El Nino at saka mga pagbaha at pagbagyo. Ayon sa Pag-asa, bagamat nasa average na bilang pa ng bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility, kapansin-pansin naman na lumalakas ang mga ito. Kung titingnan din natin yung the past 10 years, ang daming malalakas na bagyo na pumasok sa PAR at naka-apekto sa Pilipinas. So ang tingin namin, these are already signs. Sa ngayon tumutulong ang Philippine Climate Change Adaptation Project o PhilCAP upang maibsan ang epekto ng climate change. Tinuturuan nila ang mga magsasaka ng tamang panahon at tamang pananim upang hindi malugi. Pagka naapektuhan ang kanilang mga pananim, kabuhayan, at wala na silang ibang pagkukuhanan dahil mali ang kanilang pamamaraan, then affected yung kanilang source ng pagkain. Kung susundin ang ganitong pamamaraan, ay malaki ang tsansa na lumaki pa ang kita ng mga magsasaka. Dati, ang net income ng isang cooperator natin ay 30,000 lang, pero nung nag-implement na siya, doon sa Enhanced Climate Change Farmers Feed School natin, ang net income niya nagiging 80,000. Isa sa mga lugar na pinagdausan ng programa ay ang Peña Blanca, Cagayan na sinalanta ng bagyong Lawi nito lamang taon. Inaasahang matatapos ito sa Disyembre at pinag-aaralan pa kung magkakaroon ng Phase 2. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa mga balita sa labas ng bansa, naritong muli ang ating kasamang si William Theo.
Morning again, Will. Good morning, Angela, and thank you. Here are the latest news from different parts of the world. Scientists say Australia's Great Barrier Reef has experienced the worst die-off ever recorded in the World Heritage Site. Nina Bascon has the details. Warm seas around Australia's Great Barrier Reef have killed 2/3 of a 700-kilometer stretch of coral in the past 9 months. The worst die-off ever recorded on the World Heritage Site, according to scientists based on their recent survey on sites of the northern Great Barrier Reef. They began the survey in March and April, and again at the same sites in October and November, and found on average a loss of 67% of shallow water corals in these areas. Researchers said the die-off was almost certainly the largest ever recorded anywhere because of the size of the barrier reef, the biggest coral reef in the world, measuring 348,000 square kilometers. This one is by far the most extreme, and we've seen 3 of these events now with just 1 degree of global warming. So 2 degrees of global warming, which is the international target, is going to be a very challenging place for the Great Barrier Reef. Bleaching occurs when the water is too warm, forcing coral to expel living algae and causing it to calcify and turn white. Mildly bleached coral can recover if the temperature drops, and the survey found this occurred in southern parts of the reef, where coral mortality was much lower. While Hodges said the central and southern parts of the Great Barrier Reef remains unharmed, it would take time for corals to return to the northern parts. That's a very slow process. We think it'll take 10 to 15 years for a decent amount of corals to occur in those reefs again. UNESCO's World Heritage Committee stopped short of placing the Great Barrier Reef on an in danger list last May, but asked the Australian government for an update on its progress in safeguarding the reef. Australia will lodge the update on Friday, December 2. The finding of the die-off in the reef's north is a major blow for tourism at reef, which attracts about $3.9 billion in spending each year. Nina Bascon, UNTV News and Rescue, Melbourne, Australia. Meanwhile, wildfires threatened houses and businesses in 2 small Tennessee resort towns north of the Great Smoky Mountains. Over 1,000 people evacuated from Gatlinburg and parts of Pigeon Forge, Tennessee, as strong winds and drought-stoked fires destroyed swaths of the territory. Gatlinburg Mayor Mike Warner says about half of his city has been impacted in the fires. He added over 100 confirmed structures were damaged, including his home. No fatalities have so far been reported. Meanwhile, the world's oldest living person celebrates her 117th birthday in her home in northern Italy. Emma Morano was born on November 1899 and has witnessed 2 world wars and more than 90 Italian governments. The secret to her longevity appears to be down her love of eggs and repetition. Morano's doctor says she eats 2 raw eggs a day and the same thing every day. Friends, neighbors, and her doctor gather in her small apartment to mark the latest milestone. But no other relatives are present at the birthday celebration as Morano has outlived her immediate family members. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Will. Nagsagawa po ng mega medical mission at public service sa iba't ibang bansa ang mga supporter at partners in public service ng UNTV bilang regalo po sa pagdiriwang ng ika-33 taon sa public service ni Kuya Daniel Razon. Arito ang ato na balita ni Aiko Miguel. Hindi lang mula sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng bansa ang nakiisa sa pagdiriwang ng ika-33 taong anibersaryo sa public service ni Kuya Daniel Razon. At espesyal na araw ito para sa isang mega medical mission at public services ang isinagawa bilang regalo sa ating mga kasangbahay.
Sa Maysilo Circle sa Mandaluyong Gym, 33 public services ang ipinaglingkod sa ating 4,600 nating mga kasangbahay. Katuwang ng UNTV at Members Church of God International ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagsasagawa ng public service gaya ng Philippine Statistics Authority, Department of Trade and Industry, Armed Forces of the Philippines, PhilHealth at Mandaluyong City Medical Society. Nakiisa rin ang ilan sa host at doctor ng Good Morning Kuya sa pagbibigay ng libreng serbisyo. Una-una, nagpapasalamat ako kay Kuya sa pagbigay ng oportunidad para makasali sa kanyang 33 years of service, public service, no? Happy birthday to you and congratulations for the 33 years of public service. And the whole concept po nitong lahat ng ginagawa niyo is really admirable, no? And I really thank God for paving the way na makilala ko po kayo. And I'm really thankful that I was called to be one of the partners of Kuya Daniel in his 33 years of service. I feel na isa itong oportunidad para maibalik ko ang blessings din na binibigay sa akin ng Panginoon. Happy 33rd years in service to God and humanity. Napakaswerte talaga namin na nandiyan ka para simulan ang lahat ng ganitong medical missions, legal missions at marami pang iba na ginagawa mo para sa ating mga kababayan. Sa iba pang panig ng bansa, nagsagawa rin ng bloodletting activity, medical at legal mission, feeding program at cleanup drive. Namigay rin ng computer set sa Cainta Municipal Jail habang mga upuan ang ipinagkaloob sa Antipolo City Jail. Sari-saring public services din ang isinagawa sa Hong Kong, Japan at Russia, pati na sa Sydney at Melbourne, Australia, Canada at London, pati na sa Los Angeles at Dammam. Relief goods din ang ibinigay sa 200 distressed OFW sa Kingdom of Saudi Arabia. Bukod pa sa libreng airline ticket sa 15 OFW sa UAE. Maging sa Latin America ay umabot rin ang public services para sa pagdiriwang ng public service anniversary ni Kuya Daniel. Nagpapasalamat po ako ng lubos una sa Panginoon at sa inyong lahat na mga karamay palagi sa paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. At gaya na amin sinasabi, ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippines. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Mga kilos protesta, isasagawa kasabay ng kaarawan ni Andres Bonifacio ngayong araw. Seguridad ng publiko, tiniyak ng pambansang pulisya kasunod ng mga terror threat. Pagpapasa ng panukalang batas sa total ban ng paputok sa bansa, isusulong ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Polisiya na nagbabawal sa pagbubukas ng mga balikbayan box ng mga overseas Filipino workers, tiniyak na mahigpit na ipatutupad ng Bureau of Customs. At mahigit 70 patay, 5 nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano sa Colombia. At yan po ay ikalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Miyerkules at 30 ng Nobyembre 2016. Magbabalik po ang Good Morning Kuya. La 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 la. Punta natin si Kuya Jun at Angel para sa ikatlong paghataw ng mga balita. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umagang muli. Araw po ng Miyerkules, November 30, 2016, tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Live po tayo ngayon sa ating pong Facebook account at sa untvweb.com via live streaming, pati na po sa ating UNTV mobile application. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Mga kilos protesta, isasagawa kasabay ng kaarawan ni Andres Bonifacio ngayong araw. Seguridad ng publiko, tiniyak ng pambansang pulisya kasunod ng mga terror threat. Pagpapasa ng panukalang batas sa total ban ng paputok sa bansa, isusulong ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso.
Polisiya na magbabawal sa pagbubukas ng mga balikbayan box ng mga overseas Filipino workers. Tiniyak na mahigpit na ipatutupad ng Bureau of Customs. At mahigit 70 patay, 5 nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano sa Colombia. Sa detalye po ng mga balita, sasabayan ng kilos protesta ng mga anti-Marcos Group ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ama ng revolusyon na si Andres Bonifacio ngayong araw. Tiniyak naman po ng Philippine National Police na buo ang pwersa ng pulisya sa pagbabantay sa seguridad kasunod ng mga terror threat. Narito ang hatol na balita ni Mon Hocson. Pinagdiriwang ngayong araw ang kaarawan ni Filipino Revolutionary Leader Andres Bonifacio. Kaugnay nito, ilang gawain na nakaschedule bilang bahagi ng selebrasyon. Sasabayan din ito ng serye ng mga kilos protesta ng mga anti-Marcos. Ngunit kasunod ng mga terror threat tulad na lamang na natagpo ang improvised explosive device malapit sa US Embassy at sa nagpapatuloy na bakbakan sa Lanao del Sur kontra Maute Group, nangangamba ang marami para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa pambansang pulisya, walang dapat ipag-alala ang publiko dahil nakabantay ang buong puwersa ng PNP upang matiyak ang seguridad sa iba't ibang panig ng bansa. Huwag kayong matakot dyan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Andito kami. We are ready to have ourselves exploded para lang sa inyo. Oo. Kaya namin yung yakapin yung bomba na yan. Kami mismo magpapasabog para lang masafe yung ating taong bayan. Huwag kayong mag-alala. Ready kami. Tiniyak rin ng PNP na mahigpit ding babantayan ang mga lugar kung saan isasagawa ang mga protest rally na mga tutol sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Well, lahat naman ng mga relista natin, escortan natin yan. Primarily because of the traffic that they might cause, no? Sisimula ng mga anti-Marcos protester ang rally mamayang alas 4 ng hapon sa People Power Monument sa EDSA White Plains. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Bago naman magtungo sa liwasang Bonifacio at People Power Monument para sa isasagawang protesta, nag-vigil muna kagabi ang grupong Block Marcos sa labas ng libingan ng mga bayani sa Taguig City. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Jericho Albano live. Jericho, go ahead. Yes, good morning. Nag-cap out sa labas ng libingan ng mga bayani ang grupong Black Marcos bilang bahagi nga ng kanilang pagtutol sa pagpapalibing sa labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Alas 6 kahapon nang magsimulang magtipon-tipon sa lugar ang mga miyembro ng grupo. Nagsagawa ang mga ito ng munting programa bilang bahagi ng kanilang kilos protesta. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Milky Babilonia, pagkatapos nilang magkampo sa libingan ng mga bayani ay magtutungo na sila sa liwasang Bonifacio dito sa Maynila ngayong umaga. Kabilang sa panawagan ng grupo ang pag-alis sa mga labi ng dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Samantala pagkatapos itong lumahok sa kilos protesta sa liwasang Bonifacio, magtutungo na ang mga ito sa People Power Monument mamayang hapon. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Jericho Albano. Tiniyak ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga tauhan ng BOC ang pagbubukas sa mga balikbayan box na para sa mga kaanak na mga kababayan nating nasa ibang bansa. Narito ang hatol na balita ni Aiko Miguel. Pagpasok ng buwan ng Disyembre, inaasahan na ang lalo pang pagdami ng mga balikbayan box na darating sa Pilipinas para sa mga kaanak ng mga overseas Filipino worker. Kaugnay nito, tiniyak ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon ang mahigpit na pagpapatupad ng no opening of balikbayan box policy. Muli ring pinaalalahanan ng BOC Chief ang mga tauhan ng customs na naturang pulisiya. Opo, meron na akong memorandum sa lahat ng ports, not just to open it but to facilitate it na mabilis. Sumulat na rin po ako sa DTI that manages the forwarding company to endorse my memo to them to also observe the. Siniguro rin ni Faeldon na kumpara dati ay mas magiging hassle-free at mabilis na ang pag-i-issue ng mga padala ng mga kababayan natin sa ibang bansa para sa kanilang mga kaanak.
Samantala ngayong Disyembre na rin sisimulan ang pagpapatupad ng 150,000 tax-free ceiling sa mga balikbayan box. Hindi, it's 150,000 for the per year. It can be 1 box, 150,000 laman, or 3 boxes na tig 50,000. At sa layuning makatulong sa mga OFW, nakikipag-usap na rin ang BOC sa mga airline company kaugnay sa posibilidad na maging libre na ang pagpapadala sa mga balikbayan box. With some airlines, baka meron tayong libreng sakay ng OFW boxes. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Isusulong pa rin ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang tuluyang pagbabawal sa paggamit ng paputok tuwing magpapalit ng taon. Ito ay sa kabila ng apela ng mga negosyante sa pamahalaan na ikonsidera ang kanilang ikinabubuhay kung maipapasara ang mga firecracker establishment. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Nasa 8 panukalang batas ang nakahain ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng pagbabawal o pagkontrol sa paggawa ng mga paputok sa bansa. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, panahon na upang ipasa ang proposed House Bill na tuluyang magbabawal sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga paputok, partikular na sa tuwing magpapalitan taon. It's high time. Kasi ang daming nadidisgrasya, sabog, may mga namatay, injured. Sa amin sa Davao, wala talagang pumuputok dun. Kahapon, sinimulan na ng House Committee on Public Order and Safety ang pagtalakay sa mga naturang panukalang batas. Ayon sa House Speaker, sa mga proposed bills, ang total ban ng mga paputok ang kanyang susuportahan. Ito ay sa kabila ng apela ng mga negosyante na pangunahing maaapektuhan kapag ipinatupad ang total firecracker ban sa bansa. Okay, tama yan. Pero tignan mo rin yung aspect nung magkano yung nilalagay ng gobyerno taon-taon para to treat those injured. Not to mention yung mga namatay. Not to mention yung mga nasirang building. Ngunit ayon kay Congressman Alvarez, imposibleng maipasa ngayong taon ang naturang panukalang batas. Kaya naman hiniling na lamang ng House leadership sa local government units na simulan na ang inisyatibo na magpatupad ng firecracker ban sa kanilang lugar ngayong nalalapit na ang pagpapalit ng taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Alamin po natin kay Ray Pelayo ang magiging lagay ng panahon sa buong maghapon sa UNTV Weather Center. Maya Paabak, Ray. Maya Paabak, June. Maya Paabak, Kuya Daniel sa ating mga kasangbahay. Ray, yung bang tawag nito, yung amihan, talaga bang humina siya kaya nakakaramdam tayo ng mainit na panahon ngayon? Sa ngayon, June, yung concentration ng amihan nasa extreme northern Luzon, kung makikita dito. Kaya meron tayong tinatawag ngayon na tail end of a cold front dahil sa presensya ng amihan at itong easterlies. Nagkakaroon ng pagsasanib itong dalawa na to. At dito sa may area ng eastern section ng Luzon ay dyan nakaka-apekto. Actually, yung satellite imagery ng Pag-asa June, kung makikita natin na yung ulap talaga ay nakakonsentrate ngayon dito sa may eastern section ng Luzon. At dahil din sa amihan June, yung gale warning ng Pag-asa naman ay nakataas dito rin sa may area ng northern seaboard ng northern Luzon. Mataas ang mga pag-alon sa area nito kaya nagbabala ang Pag-asa. Kamukha nga kahapon June, merong isang passenger ferry na lumubog dyan sa may area na yan at yan ay Kanzam Express yung pangalan ng passenger ferry. Ito ay awa naman ng Diyos ay naligtas yung 5 na rescue at yung 2 ay kasalukuyan pang hinahanap. Pero Ray, yung buntot ba ng cold front, ano yung nadudulot nun? Nakaka-apekto ba ito sa mga pag-ulan? Kasi sabi nga ni Angela, kagabi to, late night, umulan. Yes, June, kung titingnan natin naman yung radar ng Pag-asa dito kaninang umaga lang, yung radar ng Pag-asa makikita natin na yung mga pag-ulan ay nakakonsentrate dito rin sa may area ng northern Luzon, sa eastern section particular. Pero may easterlies nga tayo, dito rin naman sa eastern section ng Visayas, makikita natin mga pag-ulan dito. Yung tail end, bali ang nagpapaulan talaga dito at yung kaunting amihan naman dyan sa may extreme northern Luzon, June. Pero yung bandang Mindanao, sa pupuntahan ni Pangulong Duterte mamaya, ano magiging lagay ng panahon dyan, Ray? Base dito sa radar natin, June, medyo maganda, walang masyadong mga pag-ulan tayo nakita base dun sa radar natin. Kung babalikan natin yung satellite imagery ng Pag-asa, mga pag-uulap wala ding masyado dito sa area na to.
ng Mindanao Jun dahil walang low pressure area, wala tayong bagyo na nakaka-apekto dito sa may area na to. Pero yung bandang Visayas, mukhang may mga kaulapan dyan, Ray. Yes, itong area na to. Pati yung Panay at Cebu, yan, yung mga area na yan talaga may mga thunderstorms na nakikita ang radar ng Pag-asa sa mga area. But then yung Palawan natin ay medyo malinis yung ating papawarin sa lugar na yan. At mamayang hapon may possibility ng mga pag-ulan. Kahit dito sa Metro Manila dyan may mga pag-uulap, pero hindi katulad dito sa may area ng Northern Luzon at dito sa may Panay na mas matitingkad. Ibig sabihin yung matitingkad na kulay, yung yellowish at orange na to, yan yung lugar na kung saan mas marami yung mga pag-ulang naranasan. Pero yung malakas na ihip ng hangin, talagang North Luzon lang yan, Ray? Hindi masyadong sa baba? Oo, yung kung babalikan natin yung ating yung ating pinaka gale warning, makikita natin yung lakas ng mga hangin yan. Ibig sabihin ito yung pinakamalakas na puwersa ng hangin nandito sa area na to dahil yan yung pinakamatingkad na kulay. Ito ay base doon sa Windy TV natin, yung pinapakita nating simulation na to. Dito rin malakas yung mga paghangin pero hindi kamukha dun sa area na to kung saan nakakonsentrate itong amihan natin. Okay, maraming salamat. Dakala salamat, Ray Pelayo. Silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Sa mga babaybay po ng Marcos Highway, dyan po sa may Kalumpang Marikina, yung pong left lane na makikita nyo sa inyong TV screen, yan po yung papuntang Cubao, ay wala naman pong abala dyan sa area na yan kung saan tuloy-tuloy po ang biyahe. Doon naman po sa right lane, patungo naman po yan ng Antipolo, ganun rin, walang aberya ang ating trapiko dyan sa area na yan. Kung sa mga pupunta naman, baybayan po natin yung kahabaan ng EDSA Guadalupe. Ang left lane po niyan, ay yan yung po yung papuntang Shaw Boulevard kung saan wala rin pong aberya ang lagay ng trapiko kung saan banayad po ang kalsada dyan sa area na yan. Doon naman po sa pupunta sa right lane, patungo po yan sa Ayala. Ganun rin po, tuloy-tuloy po ang ating lagay ng trapiko dyan sa area na yan kung saan wala pong aberya. At ganun rin, kung kayo naman po ay babaybay ng Recto Avenue dyan po sa area ng Manila, yung left lane po, papunta po yan ng Divisoria, ay punta na po kayo dyan kasi wala naman pong traffic. Dire-diretso po ang lagay ng trapiko dyan. Sa may right lane naman po, papuntang Legarda, light to moderate po ang ating magiging sitwasyon sa area na yan. So yan po muna ang sitwasyon ng ating trapiko sa mga oras na ito. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng Kalakang, Maynila mula sa Davao City. Ihatid sa atin ni Victor Cosare ang mga balitang Prom Day. May buntag, Victor. May buntag, June. May buntag kang Kuya Daniel. Ug una sa mga balitang Prom Day. Gisugda na kagahapon ang safety awareness training sa tanang manufacturer o dealer sa pabuto nga usa sa kinahanglan nilang maagian bago sila matugutan nga makapag-operate pag-usab. Ang report gikan kang Nestor Torres. Sumailalim na sa safety awareness training seminar at inspeksyon ang ilang manufacturer, dealer ng paputok sa bayan ng San Rafael, Bulacan. Ito ay kabilang sa mga napag-usapan na requirements ng Department of Labor and Employment at mga manufacturer at dealer kahapon upang mapayagan na muli ang mga ito na gumawa at makapagbenta ng mga paputok. Dinidiscuss din dito yung tamang pag-intindi dun sa chemical na hinahawakan nila. Tamang paghawak nito, handling and storage ng chemicals. Maliban pa rito ay tinuruan rin ang mga ito sa tamang pag-iimbak at paghawak ng mga paputok dahil sa mga sakit na pwedeng makuha rito ng mga gumagawa nito. Halimbawa, sa isang paggawaan, ang sinasabi nila, mga 10 chemical yan. Kung tinitingnan natin yung mga raw materials na ginagamit nila, ay halimbawa potassium nitrate, aluminum. Ang potassium nitrate, kakaiba ang epekto niya sa aluminum. Ang aluminum, meron tayong tinatawag na pagkalagnat dahil doon sa fume niya. No? Ang tawag doon, metal fume fever. Ito ay dahil doon sa metal na ito. Pero iba na naman yung halimbawa doon sa potassium nitrate. Ang potassium nitrate naman, dahil meron siyang nitrate, maaari ito magdulot ng pagkasakit ng ulo. Kasabay ng seminar, nag-inspeksyon rin ang PNP Safety and Explosive Division sa mga storage at pagawaan ng paputok. In-inspect namin yung mga storage nila
kung saan yung paggawaan, yung mga distances ng paggawaan, yung storage, yung mga finished products. At tinitignan po natin yung mga kung tama ba yung pagkaka-store, kung may paleta ba, kahiwa-hiwalay po yung mga finished product tsaka yung sa chemical. Samantala, nanawagan ang mga empleyado ng paputok na pagkatapos ng seminar ay makapagsimula na muli silang makapaghanap buhay. Wala po kaming kita, wala kaming trabaho, wala nung ibinaba yung hindi kami pinapasok muna. Hinihiling namin sa Pangulo na wag po iban, wag po ipasara yung paggawaan ng paputok kasi marami pong umaasa lang dito. Inaasahan naman ng Dragon Fireworks na siyang pinakamalaking pabrika ng paputok sa Pilipinas. Matapos ang seminar ng DOLE at inspeksyon ng PNP, ay makapagbukas na sila ng pabrika para sa mga trabahador at mga nagtitinda at bumibili ng paputok. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Ipasidan ana sa AFP Western Mindanao Command ang mga kawani niini nga posibleng dili sila matugutan nga magbakasyon karong holiday season. Si Dante Amento alang sa detalye. Actualmente, talya na diferente operasyon el mga soldado del Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command. Incluido con este el Offensive Military Operation contra con Mauti Group na Lanao del Sur y el Buscada del Bandido Grupo de Abu Sayyaf particularmente na Basilan y Sulu. Fuera con este el diferente grupo que siembra desorden. Asigon con el Westmencom Comandante Teniente General Mayoralgo de la Cruz, este el cuantos na maga primeramente razón dolcene posibilidad que hindi dale holiday break kunila. Baka wala, hindi ako sigurado. Kasi ako hindi ako mag-Christmas break. Ang gagawin ko dyan, mag-iikot ako sa mga units. Yaabla si De La Cruz que hindi sila debe kampante por causa ay pwede hacer violencia el mga mal elemento especialmente este holiday season. La supervisión del AFP tan junto fuerza el mga envuelto na operasyon del droga prohibido na país el mga rebelde. Assessment namin, naghahalo na yung narco-terrorism eh. In fact, yung sa Maguindanao, yung operations natin doon, kita natin yung sumasama doon sa ni-raid na mayor doon na nag-serve ng warrant of arrest. May halo ng BIFF, may halo ng other lawless groups. So, yun yung iniiwasan natin. Ayer, tiene nuevo encuentro entre na mga militar y Abu Sayyaf na Sulu que han resulta na muerte del 3 bandido. Ya asegura el AFP que no hay peligro y tiene bien seguridad el mga ciudadanos contra con mga terrorista grupo. Dante Amento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Padayon ang pagtaas sa panginahanglanon sa kape sa nasod ug aron makabot ang tinguha nga mahimong self-sufficient ang Pilipinas usa ka National Coffee Congress ang gipatigayon sa Baguio City. Si Grace Doctolero alang sa detalye. Dumanon nga walo nga gasot nga kung makapiti nagororlong iti may kadwangan na ilyan a kongreso ti kapi ditoy syudad ti Baguio. Ti panggep daytoy nga panagornong ket tapno papigsaan. Ti kumapkapsod nga industriya ti kapi ditoy pagilyan. Sumagmamano kadagiti gapo no apay nga bumababa ti produksyon ti kape ket gapo iti nababa nga practice dagiti agmulmula ken panagsukat ti mula dagiti agmulmula iti mabibiit nga apiten tapno mailako da adagos no ikumpara iti kape. Let's educate them in terms of how we see coffee as a business enterprise by itself. Sa pagtatanim pa lang, in the whole of Cordillera, ilan lang yung nakita ko na plantation type. Agar aramid damitan kadagiti remedyo tapno mapasubli ti adu nga mula ti kapikan mapabarod dagitoy limakayan nga mulmula. Rejuvenate ho namin yung lahat ng matatandang kape. 40, 50, 60 years old coffee trees. Spread yung kanyang mga suwi, etc. Nabago. So ngayon maganda na. May basar iti datos ti Bureau of Agricultural Statistics iti 2010. At daw 121,399 hektarya dito'y pagilyan nga namulaan ti kape ket 6,866 iti daytoy ti masarakan iti Cordillera Administrative Region. When you really look at how we can expand and increase the volume of production because the market is there. It's just a question of what kind, what variety, where, and how much.
tapno may kanti kanayunan nga adal dagiti kumakapi. Ti Department of Trade and Industry nagimbitar kadagiti nagisuro manipod Vietnam ken Brazil nga kangatuan apit dati kapi ditoy lubong. Hopefully, yung mga pinapakita nilang mga information galing sa ibang mga bansa, hopefully maikukumpir natin ang ating mga industriya. Itay na bitmet in Waragawag ti Departamento ti Turismo, Cordillera Administrative Region ti Plano da, nga mangbukal ti Coffee Institute ijay Latinidad Benguet, nga makisosyo ti Henry & Sons Company, nga iso ti katakilan nga solusyon ti kapi dito'y pagilyan ti Agdama. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag ken Panangalaw, Baguio City. Og kana ang kinatibuk-an sa mga balitang Promdi karong Miyerkules sa buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa kauluhan June. Daghang salamat Victor Cosare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si William Theo. Go ahead, Will. Thank you, Angela. And for our news abroad. A chartered plane carrying more than 80 people, including a Brazilian soccer team, crashed on the outskirts of Medellin, Colombia, killing most on board. From Colombia, Arci Reyes will give us the details. El equipo de fútbol brasileño chapecoense se dirigía al juego más grande en su historia cuando el avión en que viajaban se accidentó en una región montañosa de Colombia, pereciendo por lo menos 76 personas, dijo la policía este martes 29 de noviembre. Inicialmente hubo informes de 6 sobrevivientes, pero posteriormente se habló de 5. El director general de la gestión del riesgo de desastres de la Unión, Carlos Iván Márquez, dijo que las autoridades están trabajando para que el proceso avance. Hoy estamos haciendo un procedimiento para que la Policía Judicial y las autoridades de identificación nos den espacios para continuar con el esquema de búsqueda, ya que vamos a pasar a la segunda parte, que es la identificación de cadáveres, de fallecidos. Los jugadores Alan Luciano Ruschel, Marcos Danilo Padilla y Jackson Ragnar Follman aparecen en la lista de sobrevivientes en un comunicado de la Agencia de Gestión de Desastres de Colombia. Y aquí lo único que hay que hacer en este momento es atender la emergencia, que es lo que estamos apoyando acá con todos los municipios vecinos, con todo el tema logístico que se necesite, personal médico de emergencia. El chapecoense es de las mejores ligas del Brasil y volaba este miércoles para enfrentar al Atlético Nacional de Medellín en la primera etapa de la final sudamericana, equivalente a la Liga Europea en América del Sur. La Federación Sudamericana de Fútbol suspendió todos los partidos y otras actividades después de la caída. Mientras tanto, las organizaciones de noticias brasileñas informaron que unos 20 periodistas estaban a bordo. El presidente brasileño Michel Temer declaró luto nacional de 3 días y ofreció sus condolencias a los amigos y familiares de las víctimas del accidente mortal. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bucaramanga, Colombia. Meanwhile, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov visited the Cuban embassy in Moscow to pay tribute to the late Fidel Castro. The Russian official laid flowers and wrote a message in a condolences book on display at the embassy, surrounded by flowers and portraits of Castro. Fidel Castro, the rebel who seized power in 1959 revolution and ruled the island in the face of U.S. opposition for half a century, died on Friday, November 25 at the age of 90. For many, especially in Latin America and Africa, he was a symbol of resistance to imperialism, having ousted a U.S.-backed dictator and a champion of the poor. Russian President Vladimir Putin will skip events honoring Castro in Cuba, but has described the former Cuban leader as a true friend of Russia.
And in other news, Britain's Prince Harry arrives at Barbados to commemorate the country's 50th independence anniversary. He is welcomed by a local delegation including Prime Minister Ferndale Stewart and Governor General Sir Elliot Belgrave. Prince Harry is scheduled to attend the reveal of the 50th anniversary of Independence National Monument at the Garrison Savannah, which is the site of Barbados' historic independence on November 30, 1966. The prince is also expected to celebrate by attending a military parade toast to the nation and the Golden Anniversary Spectacular Mega Concert. And those are the news abroad. Back to you, Angela. Thank you, Will. Kabilang po sa naging finalist sa isinagawang Save the Children Media Awards 2016 kagabi ang ginawang documentary ng ilan sa ating mga kasamang news anchors. Narito po ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Gamit ang dalawang cellphone at budget na 500 pesos, nabuo ng UNTV News anchors na sina Angelo Diego Castro III at Angela Lagunzada ang isang documentary film na pinamagatang Butil. Natawag nito ang pansin ng mga hurado ng Save the Children upang makasama sa mga finalists ng Most Outstanding Special Feature category. Siyempre, it's an honor pa rin kahit na yun nga nasama kami sa finalists and among those respectable journalists in the industry, talagang win or lose, sabi ko nga kay Diego, okay lang. At least we're able to help raise awareness on hunger and malnutrition in the country. To God be the glory, mabuhay, lahat dapat dito sa campaign natin. Amen. Don't let budget prevent you from doing what you have to do. Kung gusto gawin, kaya gawin. Ito ang second annual Media Awards Night ng Save the Children upang parangalan ang mga journalist o mga mamamahayag na nagbigay ng kontribusyon upang maipaabot sa publiko ang tunay na kalagayan ng mga kabataang apektado ng kahirapan at malnutrisyon sa bansa. The importance of the media in highlighting, in investigating, showing their professionalism around an issue that's really difficult. And I think by doing so, the media raises up to public dialogue what type of society we would like to see. Ang Save the Children ay isang independent organization para sa mga kabataan. Taong 2015, inilunsad ang Lahat Dapat campaign nito, ang pinakamalaking kampanya laban sa child hunger at malnutrition sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Yan congratulations Saka thank you. Maging finalist ka, sa malaking bagay na malaking bagay. Saka ang maganda doon yung intention mo na talagang makibahagi doon sa yung awareness sa malnutrition, yung problema ng malnutrition. Tama. Kaya nga tulad ng nasabi ko kanina, sana tayo dito sa media talagang mas mapag-unan pa natin ng pansin para matulungan talaga natin itong mga batang ito. Taon-taon naman yun, di ba? Oo, di ba? Tapos yun nga, kanina hindi kasi nasama dun sa interview yung nasabi nga ni Diego about Kuya. Nagpapasalamat kami kay Kuya dahil of course si Kuya yung mentor namin di ba? Siya yung nagbibigay ng mga trainings and learnings namin dito, especially sa paggawa nga ng documentary. And maraming salamat at si Kuya yung naging inspirasyon din namin sa paggawa. Kahit isang araw lang, di ba sabi niya? Na mabuti. At para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website ang untvweb.com. At yan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, November 30, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Soriao. Ako naman po si Angela Lagunzada. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason. La 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 la.